Thank you, Mr. Chair. Magkano pong binibigay na cash assistance sa bawat surrendery po? For the MILF, we are giving 100,000 100,000 unconditional cash o transfer. 100,000. Okay, ilan po yung surrendery? We term it decommission, Your Honor. Hindi, ilan po yung nag-surrender na nabigyan ng 100,000 each? 26,132 decommission. 26,132. Ilan po yung baril? We have 4,625. So, 26,000 ang nabigyan ng 100,000 each at ang kapalit ay 4,000 na baril. Hindi ho ba kayo nag-conduct na investigation bakit ganito kalaking discrepancy? At ano po naging result ng inyong investigation? At meron ho bang nanagot? Meron ho bang nasibak? Sir, actually, sir, that's our demand to the implementing panel, considering that as we have said, we have a security judge. Sorry, sir. Sorry. Ang tanong ko po, nag-conduct na ho ba kayo ng investigation? Kasi ang laking pera po dito and discrepancy. 26 versus 4,000. We're talking about the hundreds of millions na dito siguro. Sir, we investigated the documents of our agreement and we have not seen any document that... Kaya nga po, yung nag-disburse ng nagbigay ng pera, 100,000 each surrender na umabot ng 26,000, sino po yun? Sino-sino yun? Kasi ang gagawin nyo lang po, 26,000, 100,000 each. 2.6 billion. Tapos 4,000 lang yung baril na, di ba kapalit yan baril, di ba? So, sino ho yung namigay ng pera, nag-abot ng pera, nag-process ng mga surrender? It was the DSWD who processed, but the IDB... No, it should not be the DSWD. Dapat kayo po sa military para kayo po nagbe-bet to make sure na ito'y talagang surrendery. Di ba? Bago nyo sana bigyan ng pera, nasa inyong baril. Pera kapalit ng baril. 100,000 po itong pinag-usapan natin, hindi po ito 1,000. Based on the agreement, Your Honors, we have commissioned the International Decommissioning Body, Kaya nga po, including the Armed Forces of the Philippines. kaya nga po, sino nga po itong members, itong mga membro ng body? Ulitin ko pong tanong ko huwag na ho tayo magpaikot-ikot, sir. Pag binigyan sila ng 100,000 ng DSWD, dapat may kapalit siya na baril. Tama? This is not the... Hindi sir, ganun dapat talaga, di ba? Dapat nag-match. Ba't ka magsusurrender kung wala ka namang baril? Eh kung magawa-gawa lang ng istorya na ako ay MILF. Your Honor, we are implementing the peace agreement. The peace agreement does not specify. Then sir, ba't kayo pumayag? Then wag nyo sana i-release yung 100,000. Diba sir? Ganun lang kasimple. Hindi nyo sana ni-release yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. 2.6 billion unaccounted for. Saan po napunta to? Kasi kung ganito rin lang, ako po isa sa mga gagawa ng hakbang na bawasan po yung budget ninyo from 7 billion, tumaas pa nga kayo, 1 point something billion. You started with 1.9 billion, now 7 billion. Sa kabila nitong kapalpakan na nangyari. Nabigyan pa kayo ng increase, kumbaga, ang kakapal naman po ng mukha nyo dyan. Sorry ha, ang kakapal ng mukha nyo. Meron na nangyaring anomalya. Para sa akin, this is a big anomaly. May nangyari ng anomalya, may gana pa kayong humingi ng increase. Baka next year, hingig pa kayo, gawin nyo pang 12 billion. Gawin na natin 50 billion. Gusto mo 100 billion na lang. Sir, the agreement was made during the time of President Aquino. And we are just implementing the... Oo nga po, sir. Pero nandun pa sa agreement na kahit na wala kang baril, tumaas ka lang kamay, sabi mo lang MILF ka, bigyan ka 100,000. Nakalagay pa sa agreement na yun, show me. The agreement says that the 40,000 will be decommissioned. The number of 40,000... Sir, you're hearing me, but you're not listening to me. Tinutumbok ko po dito yung anomalya. Kasi po, di ba, pag nag-surrender yung isang MILF,
na-decommission na siya, o anong patunay na siya ay member ng MLF? Ang isang patunay diyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo diyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam naman ang pupunta sila, may dala-dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito ang armas ko, gulok. Itong 100,000, hindi man siguro ganun po, di ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Kaya nga po, kung ako dapat sa sitwasyon mo, may nasibak na, may nakulong na. Totoo yan. Kasi laki anomalya eh. 40,000 versus 4,000. 46,000 versus 132 versus 4,000. Follow-up question lang in line with the question of Senator Tulfo. Kanino niya ba binibigay 100,000? Sa surrender pa mismo o sa organization? Combatant, the IDB fully identified and verified the identity. In fact, they can. Mismo sa Yes, surrendery? Yes, sir. Yes, Your Honor. Kasi meron mga aligasyon na merong mga hindi umaabot na total na 100,000. May mga cut pa raw. Sir, At hindi talaga buo na 100,000 ang tinatanggap ng mga surrenderies. based on the decommissioning process, most of them will have the biometrics, Your Honor. Pinapipirma niya ba na Yes, yes, sir. nakatanggap ng 100,000? They have the biometrics ID. So it is fully identified by the IDB because the IDB is the one commissioned by the both panels. Yeah. And it is being given to the individuals, Your Honor. Kasi nakakatakot niyan. Pagka sa organisasyon niyo binigay 100,000 kada surrendery, baka naman lalo silang pinupondohan pa ng gobyerno yung kanilang recruitment plan. Mr. Chair, okay, pwede magsingit. Ito lang po ang gusto kong mangyari. Gusto ko, kung merong susunod na hearing, yung result ng gagawin yung investigasyon ngayon, sino-sinong involved sa korupsyon. May korupsyon dito, whether you like it or not. Meron po, ang laking discrepancy. Mag-imbestiga po kayo, dapat may managot. Ang laking pera po dito, ang nawala sa gobyerno. Your Honor, Dahil kung hindi po, sa susunod na Senate hearing, patatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, You can count on me on that. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you're corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na. Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy dahil kung hindi po talaga, kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch eh. At saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin yung discrepancy. Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, Kasi we're talking of hundreds of thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all the. Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa'yo. Pero unless hindi mo ba ipaliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Your Honor, the commissioning body is an international body that really facilitated the decommissioning. International bodies facilitating, pero sino nag-release ng pera? Tayo, Pilipino. DSWD nag-release ng Yes, pera. but To the recommendation of the body, kung ano may body sinasabi nyo. actually the body will not say that the
the individual is already validated. Considering that international body is, those are experts from, I know, sir, but the only, you're in the military, right? Define combatant. Define combatant. combatant can be, the actual, Yes. individuals, Yes. holding the firearms. Holding firearms. So, ibig Yes. sabihin, meron siyang firearms. Yes. So, the your job- definition, galing sa'yo, your definition of combatant is someone holding a firearm. So, yes. where is that firearm ng Sir, combatant na sumurrender na binigyan 100,000? Dapat magmamatch yan. Galing na mismo sa'yo, combatant is the one holding the firearm. you have, Where are the firearms? sir, ito nga natin sa ano. Hindi, last na, sir, ano? At saka isa pa, sir, hindi ka ba nabulabog dito? 26,000 surrenderies na bigyan ng 100,000, umabot ng 2.6 billion and 4,000 lang firearms. Kasi kung ako, sir, sorry, I'm not saying you're corrupt. Sinabi ko sa loob ng organisasyon. Kung ako, sir, mababahala na ako. Kung ako, talagang hell break loose. Sir, I have said earlier that the decommissioning of combatants have many process, including the decommissioning plus the SALW and also the DPAGs. DPAGs are the one in charge on those firearms that we considered as loose that had been given to the MILF and the MNLF. Those firearms that are personally owned, it will have a different program. And we believe. So ang sinasabi niyo, sir, okay, nabanggit ang kanina personal. So may pupuntang combatant, may baril ako. Hindi ko surrender to kasi personal ko to. Ganun ba yung nangyari? Kaya yun yung difference ng 26,000 to 4,000 lang na baril. Kasi karamihan sa kanila personal, declared as personal firearms. Tulad sinabi kanina ni Ma'am Raisa. Or sympathizers. Yes, Your Honor. Pumayag kayo ng ganon? Eh di dapat, wag nyo bigyan ng 100,000. Dapat pera kapalit ng baril. So, sorry sir, then sabihin natin walang korupsyon. Okay. Then, katangahan. Again, I'm sorry for the word. Sorry for the word. Kasi, sige, tanggapin ko, yung difference is sa 26,000 sa 4,000 ay sapagkat karamihan doon ay may mga baril pero hindi sinurrender sapagkat personal use nila. O ba't tayo pumayag, sir? Kasi kung ako, sir, hindi ako papayag. Yun lang po. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again you're corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin klarong-klaro na kung bakit ganitong discrepancy. Then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Pataas ng pataas 1.9 billion, naging 7 billion. Heck. Tapos baka next year, magiging 10 billion na. Wag naman po. I don't have anything against you, Secretary Galvez. I don't even know you. Yung sa akin, trabaho lang. May nakita akong kalokohan dito, pinupunan ko po. Wag ho kayo magalit. But magalit na kayo na magalit. I don't give a heck. Sir, What I'm doing is investigating native legislation. Kasi po talaga it doesn't match. Tatanggapin ko na lang kasi sabi ni Secretary Galvez, then I'll accept it as Bible truth or as factual. Anyway, sir, bago ko umalis, ito lang habiling ko. Please investigate anong nangyari dito sa napakalaking discrepancy. And then sino po yung mga taong nagkamali dito? Yung mga taong nagbigay ng pera o yung nag-process at nagbigay ng papel sa DSWD para mabigyan siya ng 100,000 each. And then, stop na po natin yung siguro if we need to change the law na kapag ikaw ay surrendery, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Ba't ka nang surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din.
That o was pumunta what, sa pagiging member ng private army. that was what I was saying a while ago, Senator Tulfo. Kung talagang gusto magbalik loob itong mga rebelde, di sana pati yung mga personal na gamit nila, kung yung mga binigay sa kanilang mga sympathizers sa organization, dapat isurrender na nila sa gobyerno para at least sincere sila na magbalik loob to return to the fold of the government. So siguro we'll conduct another hearing. Before that, So, Secretary Galvez, sir, sana sa susunod na hearing, mag-attend ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa ngayon, kaya nainit ulo ko dahil hindi po naging klaro sa akin. Marami kayong binanggit ng mga body, foreign body, whatever. Still, for me, it doesn't connect. Para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganito klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril, huwag i-surrender. Yung nga sabi ni Senator Jinggoy, ba't mo pa i-declare ang surrender kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare mo na personal use? Do you agree, Secretary? Sir? Do you agree with me? I agree with you, sir. But the problem in Mindanao, Your Honors, is really the mindset of the people. There is some sort of sir, actually nakita natin every election, nakita naman natin na meron ding mga private armed groups ang mga local officials. Kaya nga po namin, kaya nga po ang programa namin ginagawa ngayon in order to resolve this discrepancy is to involve the local government units, basically the governors, which we have seen a good result in Basilan, Your Honor. That Sir, walang kinalaman dito yung mga governors. Ang may problema dito, yung mga nag-process ng mga surrenderies, ng mga combatants, kung tawagin nyo kanina. Combatants, in your definition, is the one holding Yes. the firearm. yes, Tama? Your Honor, Your So, Honor. anong kinalaman po ni Governor, ni Mayor? Sir, ito po nga natin sa combatant sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, mayroong tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na mayroon siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, sir ito yun, no? Teka muna. So, pupunta sa gera yung combatant na walang baril. Pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na, ako naman. Ganon? Yes, sir. Ano, Yes, sir. pelikula? Actually, sir, I yun, don't no? think so. Sir, actually, sir, yan ang tinatawag naming pintakasi. We call it, sir, yung sa, I've been in Mindanao for long a time. Ang ginagawa, nangyayari po, So, sir, ibig sabihin, 22,000 of these combatants ay mga pentakasi actually, sir, ganun sir ang nangyayari, sir. na nag-aantay lang na meron matumba, Yes, sir. may mamatay na kasama nila para iti-take over yung baril. Yes, sir. I'm sorry, sir, I'm not in the military, pero I don't buy that. Sorry, I'm doing this in defense of the military as well. Kasi po, in fact, marami pang tatanungin later, pero later na lang, kung tutuusin, talaga medyo hesitant ako dito sa amnesty program. Ang dami na nilang pinatay ng mga sundalo. Marami na mga nabiyuda, naging orphan. Dapat meron tayong matinding programa na to make sure na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag-ambush itong mga NPA. Tapos, ang palagi natin pinakikinggan, yung nasa Norway, yung patay na, sino yan? Dapat ang kinakausap ninyo, yung si Joe Masison, Netherlands. Dapat ang kinakausap nyo, yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. Sir, ilan na ang mga nabiyuda? Ilan na ang mga naging orphan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive.
because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo? Hindi kayo naawa sa mga polis? Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa rin decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to Then to- show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir. sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Okay, we will just And I would even apologize. Pero kapag hindi nyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say corruption is corruption. Period. Thank you. okay, we will just thank you, Senator Tulfo. Senator Mr. Marcos? Chair, may huling hirit lang ako, naalala ko bigla dahil nabanggit nga ni Senator Tulfo yung 7 billion budget ng OPAP, may additional 2.6 billion para sa decommissioning. Additional po ba yun o kalakip na nung 7B? Mama, yung ano po natin, yung increase po is fully for pamana. This is a socio-economic project. Which Ayun na nga, pero yung 2.6 may pamana rin nakapaloob doon eh. actually, sir, ma'am, yung ano, yung O sige, i-breakdown na lang natin. Wag na tayong mag-away dito. Mas maigim na, nakatulad ng sinabi ni Senator Tulfo at yung hinihingi ko kanina, i-breakdown po natin yung 7 billion ng OPAP, yung 1.9 na lumabas sa 2.6, yung karagdagan na 440 million na kare-release po lamang ng DBM, at itong huli na naalala ko, meron pa pala kayong trust fund, yung multi-country donor support for the normalization project. At andito yung support mula sa iba't ibang bansa, katulad ng USAID, ng Japan at iba't iba pang mga bansa. Pwede bang malaman kung magkano yung nasa trust fund na natitira at yung mga dating naibigay, paano ginamit? Mama, for the Pamana project which comprises the increase, basically Hindi, kabisado namin yung pamana po. Tinatanong ko yung foreign funded trust fund. Magkano na riyan? At bakit hindi binibigay yung breakdown? Mama, we will submit the complete report considering that we have many donors, including EU, Japan, and Can you also- give me a rough estimate of how much money is involved? for the EU, they Hindi provided. lahat, yung total. Tsaka na lang yung breakdown. More or less. I don't have the figure right now, Your Honor. O para sa EU, for example. EU, they have given the PD BARM. We called it Hindi, magkano? that is 24 million euros. 24 million euro. Tapos yung sa US, US we have not received any from the US because they have given o it. Japan, Japan, we have some support, but it is being given. Norway. The funds Yeah. are not given to us, Your Honor. Yeah. Ang mahalaga, katulad ng sinabi ni Senator Tulfo at ng chairman ko, talagang ibigay natin para maging transparent at walang turuan, walang sisihan. Dahil inaalam lang natin kahit donasyon yan, talagang kinakailangan na maging accountable pa rin po tayo. So at the earliest possible opportunity as requested by the chairman within 1 week, please submit the total funds that have been collected in the trust fund and the disposition thereof. Thank you. Yes, ma'am. We will submit. Secretary Galvez, 1.4 billion, sabi mo 40 million euros, that's 1.4 billion. Being it is a World Bank ang nagano po fund manager po niyan. Wala po sa amin po yan.
Wala. Wala Hindi, po sa amin po yan. hindi napunta sa inyo. Hindi po napupunta po sa amin po yan. Kasi ang ano po yan, diretso po sa BARM po na pupunta yan. Pumunta sa BARM. Yes po, ang ano po niyan is the SPA is being signed by myself, the DFA, and also with the Department of Finance. And the fund manager of this are World Bank and also the UNDP. Pero kasama dapat sa trabaho niyo po, sir, na i-monitor to make sure na Yes, itong yes, yes, pera sir, ay yes, well sir. spent. Yes sir, actually So, sir, give us an accounting of this 1.4 billion. Saan po napunta to? Paano ito Actually, na-disperse? Paano ito nagastos? actually magaganda po yung yung programa, especially yung Japan. Ang programa nila recently na we have signed with the DFA is yung yung food for schools. They're giving food for students, 15,000 targeted students. At the same time, may local production po, yung food na ginagawa po nila is locally produced by the farmers. Yeah, sabi nga po kanina ni Senator Amy, para hindi ko kayo pagdudahan, hindi ko kayo pag-isipan, dapat transparent po lahat. Dapat lahat documented. Yes, Kasi yes. kung, sir, salita ka lang, sabi mo, the body, commission, pagdududahan talaga kayo. Hindi nyo ako masisisi na I'll cry corruption. Because wala kayong mga dokumento, wala kayong mga ebidensya. So tulad nito, 1.4 billion, okay, sabi mo, pumunta sa BARM. Pero dapat, since dumaan sa inyo, o hindi dumaan sa kamay nyo, kasama sa trabaho nyo, i-monitor to make sure itong 1.4 billion were well spent money, hindi po napunta rin sa corruption on the other side. Yeah. Di ba, sir? Bali po yung po yan, yung implementation po niyan is being implemented by the foreign fund managers, which is basically yung foreign fund managers are Pero dapat, sir, mag-assisting kayo. Kasi kasama po. anong alam ng mga foreign bank managers sa proseso natin, sa kultura, sa tradisyon? Actually Pero po, sir, taas pa, di ba nasa pangalan po ng AFP? sir, yung trust fund po, yung Bangsamoro National Normalization Trust Fund is being handled by the World Bank. By the World Bank. Yes po, bali po ang proseso po niyan, Your Honors, is that yung BARM at saka po yung foreign funder, mayroong mga intended na mga beneficiaries. Pero sino pong nag-identify ng mga beneficiaries? BARM po ang nag-identified. But they go through you. Kasi kayong may bali, trust fund. bali po lang po ang sa akin is para lang po sa special power of agreement para po ma-approvean po yung pondo na mai-transfer po doon sa BARM. Kaya nga, pero meron dapat talagang Meron po kami proseso na kailangan dumaan pa rin sa inyo. Yes po, bali po ang Since dumaan sa inyo, dahil kasama sa trabaho ninyo na alamin to make sure na yung donation na dumarating from World Bank well spent, yung ibig sabihin. Yes sir. Actually sir, we have the validation and monitoring. Kaya nga po may mga So pakitanong lang po sa BARM paano po nagastos ng 1.4 billion? Pwede yung euros? Yes sir, we will provide you this. And all other donations? Yes. Kasi magdududa po yung tao pag hindi nyo po na-account to. Yeah po. Thank you, sir. For information po Senator Tulfo, yung sir, yung decommissioning po ng combatants, ang pera po is tinatransfer po natin sa DSWD. So wala po sa namin, sa opisina po namin. Alam ko po yun, sir. Pero kayo po ang nag-identify. Tama? Hindi naman magbibigay ang pera ng DSWD kung walang go signal kayo. IDB po ang nag-identify ng combatants. Sir, kayo po ng sundalo, mga sa military, ang nagsasabi kung sino ang combatant o hindi. Yes sir. Exactly. And then through you, the DSWD will release the 100,000 pesos. Yun po yung sinasabi ko. Yes, sir. Kaya nga, sir, para hindi natin magpaikot-ikot, sa susunod na hearing, gusto ko po accounting of this 2-point-something billions. Dahil kung hindi, sir, nyo ma-account na mabuti, maasahan nyo po, harangin ko po yung Yes, we will make a presentation, Your yung Honor. budget. We will make a presentation. At last na lamang po, Yeah. paano nyo po binibet yung pagbibigay ng amnesty sa lahat na po, whether NPA and MILF? May proseso po ang Yeah, actually, I asked that question already. Sige, you can answer it again, attorney. Thank you very much. Good afternoon po, sir. For the applicants for amnesty, within 5 days upon the filing of the application, we refer the application to the NBI, to the AFP and PNP for vetting, including the court and the prosecutors, who are members of the local amnesty board, sir. So PNP, NBI, AFP, AFP. prosecutors, and the Okay. courts. The courts. So very good. Kung ganun,
okay sa akin yon. Kasi nandun yung AFP especially. Ngayon, ang sunod kong katanungan, ano po yung guarantee na yung mga nabigyan natin ng amnesty ay hindi na babalik sa bundok? Halimbawa sa NPA. Meron ba tayong mga programang malinaw to make sure na sila ay hindi na babalik sa dating gawi? Insofar, sir, as the National Amnesty Commission, sir, wala po kaming guarantee. For the social programs, it is with the OPAPRU and other government agencies. Okay. Ano pong programa meron tayo para masiguro na ito mga nabibigyan ng amnesty ay hindi na po mamundok muli? Meron po tayong pong na-establish na transformation roadmap for the combatants, families, and their communities po, Your Honors. It has been approved by the Security and Justice and Peace Cluster. Ito po naman nabibigyan ng amnesty. Lahat po ba? Kahit na siya ay ng rape, siya ay nagnakaw ng kalabaw, ng loob ng mga bahay para may pagkain yung kanyang grupo, kasama to sa nabibigyan ng amnesty? Mayroon pong qualification, Your Honors, na yung mga crimes against chastity and also humanity, hindi po kasama po ito. Okay. Kasi may mga balita, especially sa ABB, na balik loob sila, hindi sila monitor, then nagagamit sila kuminsan ng mga politiko, gun for hire. Nagagamit sila ng mga grupo sa assassination. Do we have a monitoring mechanism? We have a very strong monitoring committee. We have the Joint Enforcement and Monitoring Committee. In fact, Your Honors, nandito po si Kaingka. Siya po ang head ng ABB na assure that wala pong ganun na nangyayari na bumabalik po sa ano. Okay, Ma'am Maria. So, kayo po ang nagmo-monitor na para masiguro na yung nag-surrender at nakakuha na ng benepisyo sa ating gobyerno ay hindi na po mamumundok? Opo, Your Honor, Senator Tulfo, Senator Estrada. Magandang hapon po. Kung ano po, babasahin ko po muna kung pwede allow ninyo yung position paper ng RPMP-RPBB regarding the amnesty, and then po soon sa paglilinaw po kaugnay sa monitoring. Pwede po. Okay. Ako po ay pumasok sa CPP-NPA nung ako ay 17 years old po, drop out ng college, panahon ng first quarter storm po. Naging bahagi kami nung nag-critique. Sino po presidente no nung pumasok kayo sa NPA? Bago po nag-martial law, si President Ferdinand Marcos po, yung sa Okay. CPP-NPA na time namin. Sige. RPMP-RPABB, position paper on House Committee Resolution number 19. In its founding Congress in 1998, the Revolutionaryong Partido ng Manggagawa Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayao Brigade, now organized as the Kapatiran, decided to pursue the path of non-armed struggle, to pursue social change and work for the well-being of the working masses, as it criticized and condemned the error of the peasant war strategy of the CPP-NPA. Recognizing government objectives and program to strengthen democracy and promote peace and unity after the February People's Power, it entered into peace talks with the government with the intent of divesting itself of the instruments of violence it inherited from the CPP-NPA incorrect strategy and transforming itself into a civilian socio-political organization for meaningful reforms. Starting with the exploratory talks brokered by staunch peace champions, the late Cardinal Jaime Sin and the late Heidi Yorak in 1999, the 2000 peace agreement between the government of the Republic of the Philippines and the RPMP-RPABB was signed under the Estrada administration with the strong support and initiatives of the late Ambassador Danding Cuangco.
The RPMP-RPABB forged the agreement with the government under the principles of honor, dignity, and justice for all, in observing terms and conditions for cessation of hostilities, with a commitment to final disposition of forces and arms. The government committed on confidence-building measures that would provide concrete assistance for the release of political prisoners, restoration of civil political rights of members, and provision for impact development projects to identified areas affected by the armed conflict with the group. The whole organization embarked on the journey of building trust on the sincerity of government to provide for the legitimization of the organization and members of the RPMP-RPABB for just and lasting peace. In 2019, the peace program of the Duterte administration ushered in the signing of the clarificatory implementing document to the 2000 peace agreement between the government of the Republic of the Philippines and the RPMP-RPABB Tabara Paduano Group. We call that the CID, sir. Together with the final demobilization of the RPMP-RPABB TPG, which resulted in the actual turnover of 317 firearms with 264 explosives and 30,000 ammunitions. The implementation of concrete socio-economic, political, and security assistance to the 727 profiled RPMP-RPABB members and identified communities is continuously making numerous milestones towards long-lasting cooperation to address root causes of armed conflict. We are grateful to all the men and women in government, on the government security forces, and local government units for sustaining support to our choice to pursue the non-violent path under the peace agreement with the government up to the present in the face of the many hardships and problems since the 2000 peace agreement was signed. The RPMP-RPABB is now organized and government registered as the Kapatiran para sa Progresong Panlipunan Incorporated. It is implementing projects and working with the government on the full delivery of the CID provisions of socio-economic reintegration, security arrangements, disposition of forces and arms, the release of remaining political offenders, and an amnesty proclamation, full transformation of the organization and economic support to identified communities to address poverty. We are now asking for the concurrence of Senate on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s amnesty proclamation for the final delivery of government commitment to release remaining political offenders and resolution of cases to ensure the restoration of civil and political rights. All right. Since the anti-subversion law was repealed, numerous members of insurgents group Ma'am, have been charged. Pwedeng Yan, makakat lang, ano? Yeah. Mahaba pa ata yan. May tanong lang po ako kasi sabi nyo, building trust and sincerity of the government. yes. Pakipaliwanag lang po, ma'am. Meron tayong peace process, nagdeklara ng ceasefire, nang-ambush pa rin po yung mga NPA. Hindi na Ina-ambush pa rin po yung mga pulis at military. Marami pong ganun mga insidente, ma'am. kami po, Nakabalita po yan na kami po, patuloy pa rin po pang-ambush samantalang nasa ceasefire tayo. yes po, Senator. Kami po, nag-split po kami sa CPP-NPA. Kaya ang pangalan ng grupo namin ay RPMP-RPABB. Yan, ma'am, Since the papakipaliwanag lang. 2000 peace agreement, may cessation of hostilities, wala na pong nangyaring Okay. military encounters or away between Ma'am, us ma'am, and the pakipaliwanag lang. government. Bakit po nasa diary po ito? Opo. Nasa news na sabi ko nga, ceasefire, maybe it's not your group. Ano pong reason bakit hindi po sumusunod sa usapan yung NPA? Maybe it's not your group, CPP-NPA. CPP-NPA. As Na marami pong inaambos na sundalo, Mm, pulis, mm, syempre yung mga sundalo, kampante, magpatrolya doon o gumawa ng trabaho nila, yung mga pulis, dahil ceasefire, tapos aambusin.
Bakit po nangyari yon? Again, it might not be your group, pero what is the reason behind bakit? Kami po, Nangyari yun. Honorable Senator, tingin namin hanggat hindi binibitiwan ng CPP-NPA ang panindigan nila ng overthrow of the government at hindi sila pumasok sa agreement ng cessation of hostilities, talagang tuloy-tuloy po yung Hindi, ang sinasabi ko military kasi, offensives na ginagawa nila. So it means hindi sila seryoso na Teka muna, ma'am, i-pursue. sorry po ma'am. Opo. Di ba may ceasefire na tayo? Kasi Sa grupo namin, on- sir. ongoing. Maybe it's not your group, maybe the other group o kung samang grupo. Pag may ceasefire, respetuhin natin yung ceasefire. Ang nangyari po Yeah. kasi, kadalasan talaga na nang-ambush pa rin ng mga police, nang-ambush ng military. Mm. And then ginagamit yung ceasefire para palakasin yung kanilang puwersa. Yes, Diba? Opo. So, Para bang wala silang sinseridad noon, Senator. sila ang walang, Wala wag po. yung gobyerno. Yung gobyerno is sincere. Sinasabi po namin Thank you. yun. Wala silang sinseridad. Yung kabila. Opo. Okay. Gusto ko lang po. Ayoko kasing sabihin nyo hindi sincere yung gobyerno. Ang gobyerno po sincere from Opo. the get-go, from the very start. Kaya napatunayan po namin sa Salamat bahagi po. namin. Salamat po, ma'am. Salamat din po.